Hallelujah. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli na ipinagkaloob mo sa amin. Nakilain ka namin, O Diyos, sambahin ka namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lord, thank you sa pagkakataon na ito na kami po ay mag-aral sa iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na itanim mo po sa kaibuturan ng aming puso at bigyan mo kami ng pangunawa. Lalong-lalo na, Panginoon, tulungan mo kami para i-apply po namin, Panginoon, ang aming napapakinggan na salita mo. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa, na ganon din ang lahat ng mga nakikinig online. Father, speak to us, O Lord God, through your word tonight. Father, thank you, Lord. Bless now your people. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Pwede tayong maupo. Thank you, Lord. Sino sa inyo dito ang walang pagsubok sa buhay? Sige nga, itaas ninyo ang kamay ninyo. Sino sa inyo dito ang maraming pagsubok sa buhay? Praise the Lord. Yan ang gusto ni Lord. Yeah? Ibig mo sabihin, Pastor, ayaw ni Lord yung walang pagsubok. Titignan ninyo kung bakit mamaya. Hey. So, our topic tonight is about the purpose of trials and testings in our lives. Alam ko po pagkatapos nito ay you learn to welcome trials in your lives. Okay? So, unang-una, let us see James chapter 1 verse 2 to 4. Okay. Sabi niya dito, consider it pure joy, my brothers. Bakit walang sisters doon? Sa Isaiah kasi is babae, lalaki, sabi doon, brothers. No? Whenever you face trials of many kinds. Tingnan ninyo ito Sabi niya, consider it pure joy. Kung consider, ibig sabihin, mahirap, masakit. Pero, i-consider pa rin natin. Consider it pure joy. Tignan niyo, pure pa. Pure joy. My brothers, whenever you face trials of many kinds, hindi lang isang trials. Face trials, sabi doon. Tapos, many kinds. Kaya kung anak ka ng Diyos, you expect many trials and many kinds. Wow. So, ibig sabihin, mahirap mag-Kristyano dahil maraming trials, many kinds pa. Yeah. Okay. Next verse. Because you know, sabi niya, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Yeah. So, number 1 is testing develops perseverance. Yeah.
Bakit kailangang ma-develop ang perseverance natin? Bakit ma-develop ang perseverance natin? Tuloy natin sa verse 4. Perseverance, sabi niya dito, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ayan. Kailangan pala ma-develop yung perseverance dahil may trabaho ito. Anong trabaho ng perseverance na kailangang ma-develop sa pamamagitan ng testing and trials? Sabi niya dito, ang trabaho niya is to mature you and to complete. Yan. So, ibig sabihin, kung walang testing, kung walang trials, hindi ma-develop ang perseverance. At kung hindi ma-develop ang perseverance, hindi ka mag-matured at hindi ka makomplete sa paglilingkod mo. Ha? Kaya importante ang trials. Yeah. Ma-develop yung perseverance mo. Madali kang magalit noon. Madali kang, ano pang madali? Yan. Madali kang magalit. Madali kang maukos. Maukos. Madali kang magtampo. Madali kang, ano pa? Madismaya. Madali kang, ayan. Sa inyo ang madali. Yeah. Pero, ngayon, habang ikay natitesting sa paglilingkod mo sa Panginoon, ayan, nade-develop na yung perseverance. Yeah. So, ngayon, hindi ka na basta nagagalit, hindi ka na, because na-develop na. Noon, ayaw mo mag-antay. Ako noon, ganun din ako. Ayaw kong mag-antay. Dahil nasa Pilipinas ako, when I was in the Philippines, ako ang overseer ako ng Cagayan, Apayao. Cagayan, Apayao. Overseer ako noon. Ako ang nagko-command. Yeah. Kaya noong pumunta ako sa Hong Kong, ako ay naging assistant ni Bishop doon. So, Hong Kong lang ang kwan. Tapos, doon talaga na-develop ang patience ko. Kasi, mga kakain kayo, kailangan antayin ninyo lahat. Kahit gutom ka na, kailangan antayin ninyo lahat. Ganun. Kung may pupuntahan kayo, yan. Kailangan na sabay-sabay. Yan. Kung kakain kayo, kung may isang wala, hindi kayo kumakain. Ganun. Kailangan talagang nandyan kayo. Na-develop yung perseverance. Doon ko natutunan ang agidurunti, truly, agidurunti, kariton, no? Yeah. Doon ko natutunan lahat. Yeah. Kasi doon mo, dahil siguro, lahat ng membro ko katulong. Kaya, kailangang magiging katulong din ako. Ganon. Para maramdaman mo din yung sitwasyon nila. Yan. Hatid doon din, sundo doon, no? Ganon. Ganon din ang buhay ko noon sa Hong Kong. May time pa na every time mahagta-transfer kami. Kayang mga babae doon, ang mga member doon, ang lalakas nila. Yeah? Hindi umubra yung hindi ka magbitbit. Hindi umubra yun. Kahit malalaki pa na speaker, na ganito, mas doble yan. Yeah? Hindi pwede. Kahit naka-high heel sila, naka-ano sila ng ng mga karga, ganon. May time na ako din, nag-transfer kami.
Nagtutulak ako ng trolley. Ha? Natumba doon sa gitna ng kalsada. Ha? Tumba doon. Pip, 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 pip. Ganon ang mga sasakyan. Pero sabi ko, di bali. Wala namang nakakakilala sa akin dito. Marami ding training ang nangyari sa akin doon sa Hong Kong. But I learned to persevere. I learned many things. Kami pang magbabakbak sa mga pader na ganito. Ha? Ang trabaho ng lalaki doon, kami ang may trabaho. That's why, kahit instrumento, kung makita tayo sa Hong Kong, lahat, gitara, drum, babae lahat yan. Yeah? Babae lahat yan. That's why I learned also to teach myself. May time din na talagang tilinumtag. Na magayong ganito ko sa kagigitara. Dahil magitara ka ng devotion ng morning, maggitara ka ng the whole day. Ganon. Maggitara ka na naman ng devotion ng gabi. But I thank the Lord, I learned to persevere. Yeah? Maturuan tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan ang sabi niya dito, perseverance must finish its work. So ano ang trabaho ng perseverance? Maturity, to mature you, and to complete you so that you will not lack nothing. Anything. Amen? Yan. So yan ang trabaho. In Romans chapter 5, verse 3 to 5. Romans chapter 5, verse 3 to 5. Anong sabi doon? Ito. Not only so, sabi niya, but we also rejoice in our sufferings. Consider it pure joy, sabi niya kanina. Ngayon na naman, we also rejoice in our sufferings. Because we know that the suffering produces perseverance. Tingnan ninyo. Yung suffering natin, magpo-produce ng perseverance. Yeah. Next verse. Perseverance, character. You see, kung ma-develop yung perseverance sa pamamagitan ng sufferings, ma-develop din yung character. Yeah. Ma-develop yung character, mabibigyan tayo ng hope. Yan. I-develop na yun. Ang resulta yun, hope. Pag-asa. And verse 5, anong sabi? And hope does not disappoint us. Tingnan ninyo. Because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Tingnan ninyo, ma-develop yung character natin, magre-resulta yan ng hope, ng faith. So that, sabi niya dito, yung hope na yan, hindi niya tayo i-disappoint. Wow. Yan. At tingnan ninyo, habang natitesting kayo, nadidevelop yung ugali ninyo. Yeah. Perseverance ninyo, nababago ang ugali natin. Yeah. Okay? So, you welcome kung ano man ang suffering. And let us learn to welcome. Huwag natin sasabihin, away from me. Hindi. Away from me, suffering. Away from me, trials. Hindi ganon. Anong gagawin natin? Welcome. Yeah? But Lord, help me to overcome. Ganon. Help me to overcome. Kasi kung palalayasin mo yan, pabalik-balik yan. Yeah? Pabalik-balik yan. Pero kung ma-overcome mo yan, yan na. Next step. Ganon. Next exam na. Okay?
Okay, number two. Number two, purpose of testing and trials. In Deuteronomy chapter 8, starting verse 2. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert. These 40 years. Imagine, 40 years. Sabi niya dito, to humble you and to test you in order to know what was in your heart. Yan pala. Ang testing pala is to humble us. Para makita kung ano talaga ang nasa puso natin. Oh, alam mo ang tao, kung mahihirapan yan, lalabas talaga ang tunay na kulay. Yeah. Yes. Kung blue or red, ganon. Or black and white, or puti o itim. Huwag lang sa putim. Huwag lang sa putim. Yeah. Sabi niya, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. Tingnan ninyo. Matesting tayo to humble us at lalabas kung ano ang nasa puso natin. Kung tayo'y talagang magpatuloy na gawin ang command ng Panginoon o hindi. Ganun. Dahil kung minsan, marami. Alam niyo, ganito yan. Karamihan ganito. Marami yung pagbigay ng tithes. Ang susunod, testing. Maraming ganun. Kaya ang mga kapatiran, hindi nila alam. So ang gagawin nila is, i-stop nila. Bakit naman ganun? Ang akala ko blessing. Sabi nila. Pero, yan. Kung minsan i-allow ng Panginoon yan, para matesting tayo kung ituloy natin ang pag-o-obey natin or i-stop natin. Yan, malalaman na ninyo ngayon. Kung mag-o-obey kayo at natetesting kayo, huwag kayong mag-give up. Kayong mag-give up. You remember yung babae, yung Canaanite woman? Yeah. You remember her? Pumunta. Kasalukuyan yung testing niya, pumunta kay Jesus. Sabi niya, Lord, please help me. Sabi niya. Si Jesus hindi umimik. Hindi umimik. Tapos nandoon yung mga disciples. Sabi yung mga disciples, paalisin mo siya, paiyak-iyak. Pero hindi pa rin umimik ang ating, si Jesus na kasama nila. Ang ginawa ng babae, mas lalong lumapit. Sabi naman ni Jesus sa kanya, sabi niya, hindi pwedeng na ibigay ko ang tinapay ng aking mga anak sa kanilang mga aso. Sabi niya. Pero hindi pa rin umalis yung babae. Mas lalong lumapit. Maya-maya, sabi uli sabi uli ni Jesus, hindi pwede na ang tinapay ng aking lamisaan ay ibigay ko sa aking aso, sa mga aso. Sabi niya. Pero sabi yung babae, sabi niya, even the crumbs that falls from my master's table, sabi niya, I have the right to eat. Ibig sabihin, ipinaglaban pa rin niya. Alam niyo yung last verse na yan? Sabi niya, oh woman, you have a great faith.
You have a great faith. Sabi niya, si Jesus mismo, tinesting niya ang babaeng ito. Pero si Jesus mismo, ang number one na nag-appreciate sa babaeng ito, sa faith niya. Why? Sunod-sunod yung pagkatesting itong babae. Pero hindi siya nag-give up. At sabi ni Jesus, you have a great faith. Sabi niya, what you have asking, kung ano ang hinihiling mo, ibibigay ko, tatanggapin mo. You see? Kaya kung minsan titingnan ng Panginoon ang faith natin, titingnan ng Panginoon yung perseverance natin, na kahit sunod-sunod ang testing, pero nandyan pa rin tayo na pinaglalaban natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ganon sana tayo. Sa buhay natin, ang daming mga testing. Sunod-sunod ang mga testing kung minsan. But we need to fight our inheritance. We need to fight salvation na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. And after that, kung makita ng Panginoon ang iyong pananampalataya, ibibigay at sasagutin niya ang hinihiling mo. Amen? Amen. Kaya yan. Next verse, sabi niya. Next verse, please. He humble you. Yeah? He humble you, causing you to hunger. So number one, sabi ko kanina, testing and trials develops perseverance. Number two is, testing and trials, God allowed it to humble us. Okay. Sabi niya, He humble you, causing you to hunger, and then feeding you with manna. Tingnan ninyo ito to humble you. Yeah. Causing you to hunger. Mabisin ka, magugutom ka. Pero ito, napakaganda, sabi niya, and then feeding you. At ibig sabihin, hindi ka basta pabayaan na ikaw ay gutom. Tingnan ninyo, ginutom pero pinakain. Ginutom pero pinakain. Anong pinakain? Manna. Manna from heaven. Flex from heaven. Tayo daw ang Pilipino ang may flex from heaven. Ano yun? Sky flex. Yeah. Sabi nila, tayo daw ang may flex na galing heaven. Sky flex. Ayan, binigay ni Lord, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. You see, God is teaching us to humble us and to trust Him that He can provide even in the midst of trials. Kung minsan inaalaw ng Panginoon, pero yan, inaalaw niya na nagutom sila, pero pinapakain. Bakit inaalaw ng Panginoon yan? Para itunuturo niya ang sinabi niya sa mga ninuno natin na ang tao ay hindi lang mabubuhay sa tinapay, kundi mabubuhay sila every word that comes from the mouth of God. Yan. Pwede tayong pakainin ng Panginoon. Pwede tayo, ibig sabihin, pwedeng gagawa ang Panginoon ng milagro so that i-provide niya ang pangangailangan mo. Ang gawin mo lang, you just humble yourself and obey God. Obey Him. And God will bless you. Verse 4, next. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Oo nga. Imagine 40 years sila sa disyerto.
Walang tubig doon. Yung clothes nila, yung damit nila, hindi nasira. Siguro, ang ginagawa ni Lord, every time na matulog sila, pinapalitan ni Lord ang damit nila. You'll just imagine, tayo nga isang araw lang na hindi tayo nagpalit, kwan. Pero kakaiba dito. Your clothes did not wear out. Hindi na sira yung mga nila, damit nila. 40 years, just imagine that. So, siguro, every time, sabi ko nga, every time na matulog o napalitan ang damit. Hindi lang yun, sabi niya dito, your feet did not swell during these 40 years. Yung paa nila, tayo nga nagsasapatos ka na nga nag-aano pa yung, nagkakaliw pa. Sila kaya na walang kwan. Mayroon sila yung sandal, yung, in the other part of the Bible, sandals. Sandals nila, hindi nasisira. Samantala tayo, ilang taon ang sandal mo, nasira na. Sila 40 years. Just imagine. Anong klase kaya ang sandal yan? Ano kaya? Landok? Hindi pwedeng bakal yan kasi mabigat kung maglalakad sila. But you see, pwedeng gagawa ng Panginoon ng every time na pwedeng baguhin ang Panginoon, ang damit nila, ang sandal nila. Makikita natin dito that if we walk humbly with God, God will never forsake us. Mula talampakan hanggang sa lahat ng pangangailangan mo, ang Panginoon hindi ka pababayaan. Hallelujah. Kaya let's continue to serve the Lord faithfully. And okay, number 3. Number 3 is in Mark chapter 14. Mark chapter 14. I will just give you 5. Mark chapter 14, verse 35 to 36. Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. This is regarding yung suffering ni Jesus Christ. Na siya po ay nanalangin. He fell on the ground at siya po ay humihingi sa Panginoon kung possible sana na hindi dadaan na, hindi matutuloy ang kanyang suffering. But, next verse. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me. Yet, not what I will, but what you will. Kung pwede, Ama, hindi dadaan itong cup of suffering from me. Pero sabi niya, yung hindi yung kagustuhan ko, kundi ang kagustuhan mo. Sabi ng Panginoon. Number 3 is, let us practice submission and obedience. Let us practice. Testing and trials teach us to practice submission and obedience. Yan. Kaya kahit natitesting tayo, sige pa rin, mag-submit tayo. Yan. Sige pa rin, mag-obey tayo. Kahit napapagod ka, tumawag pa rin si pastora. Sunduin mo ito. Yan. Kung minsan, parang sabihin mo, pagod na ako. Mamaya, pagdating mo, bibili ka ng asin. Yeah. Bibili ka ng ganito. But you see, submission. Natitesting tayo, pero doon matetesting yung submission natin, yung obedience natin. Hallelujah. Kaya,
kung utos-utusan ka at magmurmur ka na, medyo hindi pa na-develop. Huh? Pero kung sunod-sunod ang testing mo at wala na yung murmuring, ibig sabihin, nagmamatured ka na talaga. Yeah. Matured ka na. Pine-prepare ka na ng Panginoon. Praise the Lord. Yeah. Kaya yan ang ano ni Jesus. Take this cup from me, yet not my will, but thy will be done, Lord. Kahit gusto niya, kung po pwede, ayaw niya. Pero, he learned to submit to the will of the Father. Yan. Kung minsan parang ayaw natin, ano? Yes, parang sa Hong Kong. Kasi noong pumunta nga ako doon, kasalukuyan ang anong tawag doon? Problema. Kasalukuyan yung testing doon, trials doon. Di mo alam kung sino ang kaibigan mo. Tira ka sa flat, sa apartment, pero hindi mo alam kung sino ang kaibigan mo. Because grabe nga ang shaking on that time. Grabing shaking. Grabing deliverance. Napagod ka talaga. Kaya pumunta ako doon, pumayat ako. Dahil kailangan akong mag-fasting dahil kahit mag-pray ka lang sa telepono, may sumisigaw na di-deliver na. Kaya noong sabi ni Bishop, naubos na yung may 2 months yata na visa ko on that time. Nung paubos na yung visa ko, sabi ni Bishop, we will apply you for missionary visa, sabi niya. Pero yung kaloob-looban ko, ayaw ko. Talagang ayaw ko dahil grabe ang trabaho. Tapos puya, tapos grabe talaga ang trabaho. Pero talagang ayaw ko. Pero sabi ni Bishop, we will apply you for missionary visa. Kaya yung mga documents ko, pinakuha sa Pilipinas. Yan. Pero ang panalangin ko talaga, Lord, sabi ko, kung kung hindi mo talaga ako tinawag dito sa Hong Kong, please do not approve. Please do not approve my visa. Ganun talaga ang panalangin ko. Samantala iba at sabi nila, please approve my visa. Please approve my visa. Pero ako noon talagang sabi ko, please don't approve my visa. Ganun talaga ang panalangin ko. Dahil pagod na ako. Dahil sa mga pangyayari. But mas lalong napadali. 1 month lang, lumabas na ang visa ko. Isunod-sunod yung nag-apply na pinalitan ko na hindi na applyan yung, hindi nag-grant yung visa nila. Ang dali-dali ang pagka-approve ng visa ko. Kaya, noong na-aprobahan ng visa ko, wala, surrender, Lord. Nag-surrender ako kay Lord. Sabi ko, I'm sorry, Lord, but I surrender. Because if I will not surrender to the Lord, my will, hindi ko may enjoy maglingkod. Hindi ko ma-enjoy maglingkod kung hindi ako nakasubmit sa will ko kay Lord. That's why until now, more than 20 years na ako sa Hong Kong. I'm still enjoying. I'm still enjoying. Kaya, ayan. We need to learn to submit to the Lord. Amen? Dito, sa bagay, dito sa Japan, walang problema sa submission. Palakpakan natin ang sarili natin. Ayan. Pero ganun. Kagustuhan ng Panginoon na ma-develop, ma-practice natin talaga ang submission in obedience. Dahil si Jesus mismo,
Kahit masakit sa kanya, kung pwede ayaw niya, pero hindi yung will niya ang matupad, kundi yung will ng Ama. Ganon din sa atin. Kung minsan, masakit, but bilang sundalo, obey before you complain. Ganon ang sundalo. Obey before you complain. Pero nag-obey ka din naman, bakit magkukomplain ka pa? Para fully yung blessing mo, it's good to obey with all your heart. Number 4, trials and testing, God allowed it to prepare us in noble purposes. Noble, marangal na purpose ng Panginoon sa buhay natin. Hinahanda tayo. Kaya doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 10. 1 Timothy chapter 3 verse 10. So, they must first be tested. Tingnan nyo. And then, if there is nothing against them, let them serve as a deacons. Anong ibig sabihin nito? Matesting ang isang tao. At kung ano man ang reaksyon niya sa mga testing niya, then, mabibigyan ng trabaho. Kaya, if God will promote you, He will first test you. Tingnan ninyo si Joseph. Dumaan yan sa iba't ibang pagsubok sa kanyang buhay. Pero, sabi niyang salita ng Panginoon, kahit natetesting si Joseph, sabi ni Lord, God is with Joseph. Kahit nandoon sa bahay ni Potiphar, God is with Joseph. Kahit nandoon sa prison, God is with Joseph. Kahit na ibinta siya, God is with Joseph. If God is with Joseph, bakit naialaw na nangyari yan sa buhay niya? Kung walang purpose. God is with Joseph. Bakit naialaw na naibinta, naialaw na naikulong, naialaw na naging katulong? Naialaw ang mga bagay na yan. If God is with him. Ibig sabihin, God is with Joseph. Tinitingnan si Joseph. Ano ang reaksyon ni Joseph sa kanyang mga testing? Ganon din tayo. Tingnan ninyo. Ano ang promotion ni Joseph? From balloon to palace. From balloon to palace. Naging stepping stones ito. So ano ang nangyari? Second command. Nagiging second command of the king si Joseph. There is a promotion. May naibigay na trabaho. But he must be tested. Sabi niya, they must first be tested. Then after that, mabibigyan, they let them serve as deacons. Sabi niya. Deacons, mga leaders, mga server, mga at iba pa. Ganun din sa atin. Habang nakikita mong isang tao nagsasubmit, nag-o-obey, kahit anong testing, kahit anong trials, nag-o-obey pa rin. I tell you, promotion will come. Promotion will come. Kaya, yan po. Because God, ipiniprepare ka ng Panginoon ng noble purposes. Ang sinasabi dito. Kaya hindi ka basta-basta ma-set up na wala kang pinagdaanan. Hindi pwede yun. Kaya kung marami kang pinagdadaanan, sige lang.
God is just preparing you for something. Hinahanda lang tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan. Kaya, sige pa rin. Continue. Okay. Number 5. Malapit ng 10 o'clock uli. Okay. Number 5 is, number 1, to develop our perseverance. Bakit? Bakit kailangan ma-develop? Dahil may trabaho sa buhay natin to mature us into complete us. Okay, number 2 is to humble us. Number 3 is God allowed it to practice submission and obedience. Number 4 is to prepare us in noble purposes. Kaya, hinahanda kayo. Kung darating ang testing sa buhay natin, hinahanda tayo talaga ng Panginoon. Sabi ko nga, sa mga kinakounsel ko, alam ninyo, kahit darating mga testing sa buhay na yan na ino-overcome natin, pagdating ng panahon, naging weapon natin yan. Maging weapon natin yan. Alam niyo kung bakit? Kung wala kang eksperyensa, wala kang masabi. Kung humihiram ka lang, hindi epektibo. Kagaya kakapon nga, sabi ko, dapat kayong may asawa ang magka-counsel. But of course, we are depending on the Lord. Nagka-counsel tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Pero kung may experience ka, may maidadagdag ka. Ako, dahil marami kaming magkakapatid, ayan din, nakikita ko. May tainga naman ako, may mata naman ako. Sa pamamagitan ng marami kong kinaunsilan, marami akong napag-aralan, marami akong nalaman. Ang hindi dapat malaman ng single, nalalaman ko. Dahil kung minsan ang akala nila, ako ay may asawa. Lalo-lalo na sa may radio program tayo sa Hong Kong. May radio program tayo sa Hong Kong. Maraming tumatawag sa akin. Ang akala nila, si Mrs. Chungalaw. Kaya yan, kahit yung private na gawain nila, ayan, pinapa-counsel. Kaya kung minsan, kung natapos na ang counseling, ay, ganun pala. But you know, bakit inaalaw ang ni Lord yan? Tinuturuan din ako. Yan. Okay, to prepare us. Okay, number 5. That's na to. Number 5 is to prove. Testing will come to prove the genuine of our faith. Para i-prove niya, darating ang testing, darating ang pagsubok, para ma-prove ang genuinity ng faith natin. Kung talagang genuine, kung talagang genuine ang faith mo, hindi fake, hindi plastic. 1 Peter. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Verse 6 to 7. Sabi niya dito. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Tignan ninyo. In all kinds of trials. Next verse. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved
genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. O, tingnan ninyo. Kaya, ayan, ma-prove ang genuinity, ang ating faith. Kung talagang totoo yan. At magre-resulta ng glory, honor when Jesus Christ is revealed. Yeah. Siyempre, kung walang tunay na faith, hindi ka makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya nakakatulong itong testing ng buhay natin para ma-prove yung tunay na pananampalataya natin para pagdating ng Panginoon, hindi tayo maiiwan. Amen. Okay, so makita natin dito that trials, testing are designed by the Lord to test our faith, humility, submission, and etc. Kaya, ang conclusion natin is, ito, before na basahin natin basahin natin ang conclusion natin. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 16. Dear friends, sabi niya, do not be surprised about the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Next verse. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ. Tingnan ninyo? So that you may be overjoyed when glory is revealed. Next verse, please. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of the glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any other kind of criminal or even as a meddler. However, if you suffer as Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Hallelujah. Tingnan ninyo. Sana yung suffering mo, nagsasuffer ka dahil sa paglilingkod mo. Dahil nakatatak kasi si Jesus sa iyo, kaya ayan, qualified ka sa suffering na yan. Huwag kang magsasuffer dahil sa kalukuhan mo, sabi niya. Dahil nag-murder ka o gumawa ka ng kasalanan. Pero kung nagsasuffer ka dahil kay Kristo, sabi niya, do not be afraid. But praise God that you bear that name. Hallelujah. Verse 19. Jump up to verse 19. So then, those who suffer according to God's will should submit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Tingnan ninyo. Yung mga nagsasuffer dahil kay Kristo, sabi niya, you mag-submit pa rin kayo. You trust the Lord. You give your life to God. Because our God is faithful. And continue to do good. Wow. Huwag kayong, dahil natitisting kayo, kaya nag-i-stop kayo. Yeah? Or nadidismaya kayo. James 1 verse 12. Blessed is the man who persevere under trial. Ito na. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Wow. Blessed is the man who perseveres under trial.
Kaya kahit natitesting ka, mag-persevere ka. Because when he has stood the test, dahil kung magiging victorious ka, na-overcome mo yung testing, he will receive the crown of life that God had promised to those who love Him. Amen? Okay. My conclusion. Who among you here napakinggan ang istorya ng lapis? Okay. Ang lapis is ganito. Bago yung gumawa ng lapis, bago niya inilagay sa box ang lapis, ay niya binilin. Binilin niya. Bilin pala is Tagalog. Binilin niya ito, yung lapis na ito. Yung gumawa ito, bago niya ilagay sa box para ma-deliver kung saan-saan, binilin niya. Sabi niya, ito ang tandaan mo, sabi niya sa lapis, para maging successful ka sa buhay. Ikaw ay may naka-assign na trabaho mo, sabi niya. Pero, hindi ka maging successful unless na mangyari sa buhay mo ang dapat mangyari. Okay? Sabi niya, kailangan, tandaan mo, kailangan na ikaw willing ka na hahawakan ng iba. Hindi ikaw ang maghawak sa sarili mo. Para maging successful ka, willing ka na hawakan ka ng ibang kamay. Sabi. Aside from that, willing ka, kailangan para maging successful ka, kailangan willing ka na mataharan. Kailangan willing ka na mataharan. Alam ko na masakit habang ikaw ay natataharan. Pero isipin mo, sabi niya, habang ikaw ay binabawasan, natataharan, isipin mo na ang pinaka-importante sa'yo ay yung nasa loob. Diba? Yung nasa loob. Yan, yung lead na yan. Isipin mo, yan ang mahalaga sa'yo. Tapos, kahit masakit, ituloy mo pa rin ang trabaho mo. Ang trabaho mo ay kahit isusulat ka ng plain and rough. Rough and plain. Iiwanan mo pa rin ang sulat mo. Yan. Diba mahirap mataharan? Mahirap talaga, masakit. Pero alalahanin, yan ang importante. Kasi kung hindi mataharan ito, hindi lalabas yung pagkagamitan mo. Okay. At sabi niya, kung nagkamali ka man sa dinadaanan mo, para maging successful ka sa plano, you are willing na ma-erase ang mistake mo. Kaya ma-eraser. Kaya nga tinatanong ko, dapat yung ma-eraser. Kailangang ma-erase. Willing ka na ma-erase ang mistake mo. And patuloy ka na lumakad. Kung mataharan ka, alalahanin mo na hindi lang single walk ang gagawin mo. Habang lumalakad ka,
kailangan na natataharan ka. Para patuloy ang mission mo at magiging successful ka. Kaya ginawa yung pinsel yon. Kaya nagiging successful ang pinsel. Kahit saan ka pumunta, mayroon ang lapis. Yan. Sana ganun din tayo. Sana ganun din tayo. Willing tayo na mataharan. Willing tayo na magpagamit. Willing tayo na hawakan ng Panginoon ang buhay natin na kung ano ang kagustuhan niya, hindi yun yung kagustuhan natin. At kung ano man ang kamali natin, willing tayo na magpa-erase kung ano ang kamalian natin. At kung habang tayo lumalakad, natataharan tayo, willing pa rin tayo na matataharan hanggat matapos ang plano ng Panginoon sa buhay natin. And because the pencil did that, that's why the pencil is very, very successful wherever you go in this world. May lapis. Amen? Sana nakuha ninyo. Sana ganun din tayong lahat. Ganun ang paglilingkod natin. Huwag nating hahayaan. Sa buhay natin ay mag-i-stop tayo. Sige, lakad lang. Sige, gawin natin ang trabaho natin na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. And God will bless us. Amen? Ayan, marami na yan. May the Lord bless each and every one of us. Lord, salamat po sa salita mo, Panginoon. Alam po namin na maraming testing sa buhay namin. Pero alam po namin, O Diyos, na nandyan ka. As we have learned to your word, O Lord God. Kaya tulungan mo kami para matuto kami na i-welcome namin ang mga trials, mga testing sa buhay namin. Dahil alam namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kalakasan, we overcome, O Lord God, and you will use us more, Lord. Kagaya ng lapis na ito, natataharan, pero patuloy pa rin nagpapagamit, Panginoon. Ganon din sa bawat isa sa amin para maging successful po kami. Ay willing po kami na magpahawak sa ibang kamay. Kamay mo, Panginoon. Willing kami na mag-surrender sa iyong kamay. Magpagamit sa iyo, Panginoon. At willing kami na mataharan at ma-erase kung ano man ang mga kamali namin para kami po ay magiging successful na gagamitin mo sa mundong ito until you come, Lord, and take us in our final home. Father, thank you. Bless your people now, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Okay, thank you very much.